Hello guys, happy sana eh. No? Kaso a while ago meron ako naka-encounter na basher. No, na basher. Galit na galit siya sa mga anti-vax. Sabi niya, parang ang bobobo daw ng mga anti-vax. Uy, makamahan na tayo. Yan, galit na galit siya sa mga anti-vax. Ay, ba't kayo naniniwala na ganyan? Eh, lahat naman may chemicals, ultimo sabon, may... Well, eto gusto natin, definition of terms. Yan. Yan ang magandang topic. Oh, excuse me po. Excuse me. Definition of terms. Sino yung mga anti-vax? Kasi sabi ko, hindi ba alam na naging synonymous sa anti-vax yung mga tao na ayaw magpa-bidco vaccine? Di ba yun naman ang tinawag nyo sa amin, anti-vax? Sabi ko dati, gumawa din ako dati video na hindi naman talaga ako anti-vax. So may isa pa nga nagtanong, nag-comment sa akin na, Sir, paano ka naging paano kang walang vaccine, pumunta ka sa Amerika, requirement yan dyan sa diba? Totoo naman, that's true. Bago ka babigyan ng visa, padadaanin ka muna sa health screening dyan sa St. Luke's, Manila. Tapos kailangan kompleto yung vaccine mo. Pero alam ko, ang tagal na kasi. Dahil nasa healthcare ako, kompleto na ako dati sa vaccine Yung anak ko lang, nagka-problema kami sa sa BCG nung bunso at nung pangalawa bunso siya dati okay, nagka-problema lang kami pero ako hindi na ako nagpabakuna, records lang talaga. Okay, so tama naman, hindi ka palalisin ng Amerika, hindi ka pa pupuntahin ng Amerika pagka hindi ka kompleto sa vaccine. So having said that, hindi talaga ako anti-vax, no? Not yet. Not yet. Not yet. So, ba't sinabi ko not yet? Kasi a long time ago, siguro bago lang din dito ako din. Merong Facebook page na community page ng area namin. Tapos napag-usapan doon yung vaccine. Dati pa siguro 2014, mga ganon. 2014, 2015. Tapos yung isa hindi naman kapitbahay, kakilala namin, Pinay, na naikipagbardagulan online kasi yung isang mother daw ayaw ipabaksin yung anak dahil sinusuportahan niya yun. Ako naman, pro-vaccine ako. Maniwala kayo, pro-vaccine ako. Kaya yun, pinapagbardagulan ako. And ano nangyari? So yun dati sampalataya rin ako sa vaccine Sampalataya ako sa vaccine. Hindi mo may kakaila kasi yan ang orientation sa atin. Tapos lalo na pag nasa medical field ka, di ba? Imposible hindi ka mabudol So ayun, binash ko yun. Pero isa sa mga pinagsisihan ko din yan. Kasi naliwanagan din ako, no? Naniwala kasi ako dun sa herd immunity. Narinig nyo na ba yan? Herd immunity. Sikat na sikat yan nung bid ko Kaya pala tinawag na herd immunity kasi mga sheeple tayo lahat. Walang kumo-question. Pang sheeple pala yun, yung herd immunity. Oo nga. Yun lang, hindi ka pwede kumontra. So ganoon. Ayan, definition of terms. Ngayon, naging synonymous na ang anti-vax sa mga ayaw magpa-bidco vaccine. Kaya yung isa, yung kanina nga galit na galit. Ay kayo mga anti-vax kayo may inom kayo ng gamot. Lahat naman may gamot, ultimo shampoo. Hindi ako ganun. It's just that ayaw ko lang magpa-bidco vaccine. Sabi ko sa inyo, tingnan nyo, buhay na buhay yung BCG ko dito Kompleto ako, meron pa akong HEPA, anti-HEPA. Kasi pagka nandito ka nag-handle ka ng blood and blood products dito sa US, kailangan may kompleto ka sa dose ng HEPA vaccine. Anyway, so ayun, definition of terms, pag sinabing anti-vax, it doesn't necessarily mean lahat ng vaccine hindi kami hindi. It just so happen na yun nga ginagamit. Plus sabi ko not yet kasi kahit pa paano naliliwanagan na tayo, no? Shout out sa incidents na autism. Nagtataka ba kayo? Hindi ba kayo nagtataka bakit ang daming bata na may case ng autism? Diba? Hindi kayo nagtataka?
sa mga heavy metals pala yan na sinasama nila sa mga vaccines. Anyway, you have to do your research on that. Kasi once na mabigyan kasi yung bata, lalo na yung maliit, makita nyo yung growth and development niyan. Sasabihin nyo parang may delay, parang may delay. Anyway, ibang usapan yon. So yun, definition of terms, yun pa yung nambabash ka. Sabi niya, ayaw na ayaw sa mga vaccine eh. Lahat naman may gamot, tapos ikaw mukhang lakas-lakas mo uminom ng alak, ang lakas mong magyosi. Natawa lang ako, sabi ko kasi teka, personal na to Ganun na ba ako kapangit? Pasensya na kasi ang init ngayon dito sa Texas summer dito kasagsagan ng summer kaya open yung pores ko, no? Kaya talagang mukha akong pangit talaga. Ngarag na ngarag ako yun. Tsaka pag nagtatrabaho ko, hindi ako nag-aircon as much as possible. Hindi ako nag-aircon, bukas na yung bintana ng kotse. Mas matipid kasi sa gasolina yun Anyway, ngarag lang ako dahil pagod ako tsaka mainit. grabe mga personal na halata daw na sa itsura ko, lakas ko daw uminom tsaka lakas kong magyosi. Parehas kong hindi ginagawa yun, yung lalo na yung yosi. Hindi ako nag-yosi nung nag-aaral ako ng nursing sa FEU nagtry ako magyosi kasi tinuruan ako ng mga ka-groupmates ko mga babae pa nagtuturo sa akin magyosi. Hindi ko nagustuhan, mga ka-groupmates ko na nursing students din. No, anyway, kaya ako na-mention naman to kasi pahapyaw may mga nagtatanong paano pan-detox. So definition of terms pa rin tayo, no? So sinasabi na pan-detox, so may nag-comment hindi yan pwede detox, hindi naman toxin yun True, kaso yun lang yung ginagamit nating term. Ginagamit lang, huwag masyadong strict sa definition. And then minsan nga sinasadya natin na ibahin yung term, di ba? Para hindi tayo ma-detect ng AI bots na magse-sensor sa atin. Hindi natin alam in the future pag nagpalit ng leadership, di ba? Ngayon, pasalamat tayo kay Trump tsaka kay Elon Musk, may freedom of speech. Tapos doon sa hindi nakakaalam guys, si Mark Zuckerberg kumanta na. No, in-interview siya ni Joe Rogan, kinanta bakit daw ganun yung bakit ganun yung approach ng Facebook sa Vidgo, yung censorship. Inamin ni Zuckerberg, sabi niya grabe daw yung pressure sa kanya ng ng Biden administration. So imagine niyo talaga yung conspiracy, no? Talagang pinagtakpan talaga nila to. Pinagtakpan nila. Okay? So imagine, tanongin niyo sa sarili niyo, bakit nila ginawa yun? Yun nakakatakot. Pag sinagot ko yan, nakakatakot yan. Kaya ibang topic na yan. So definition of terms, paano mag-detox, it doesn't mean talaga na yung actual definition ng detox. Gusto lang matanggal yung spike proteins, yung mga graphene, gano'n. To be honest, wala tayong 100% sure na answer dyan sa tanong na yan. Bakit? Kasi yung otoridad, sila yung nagpakalat yan So sabi ko nga, don't expect na yung DOH maglalabas ng protocol paano mag-detox. CDC dito sa Amerika, WHO maglalabas ng protocol para hindi nila gagawin yun. Hanggang sa huli magsisinungaling yung mga yan, pagtatakpan yung mga yan. Okay? By the way, naalala ko lang yung DOH, no? Nagkaroon na nga tayo ng ng Dengvax Hindi pa rin tayo natuto. Lalo yung mga Pinoy sa Pilipinas, may short-term memory loss. Inelect pa Na-elect pa yung si Garin ba yun? Tapos ito, parang part 2 ng Dengvax to. Ganun pa rin, dami pa rin sumunod. Tapos nasa huli pa rin yung pagsisisi. So, nakita ko lang yung post nung ito sa Amerika, mga Amerikano naman, nagtatanong din paano mag-detox, no? So, do this at your own risk. Walang magsasabi na medical misinformation ka, Jason, di ka naman doktor. Okay, kasi yung mga doktor tegi na yung mga doktor na kinukunan natin advice, kung hindi tegi, may turbo cancer na So gusto mo doon ka sa kanila humingi na advice?
'Di ba? So, para maiwasan natin yung mga ganong comments, for entertainment purposes lang po to. Kwentuhan lang, managkukwentuhan lang tayo para magbabarkada. Ha? Do your own research and do this at your own risk. So, usap-usapan ng mga Amerikano dito. Nakita ko lang kanina, maganda yung maganda yung sagot nila sa paano daw i-detox sa katawan. Kasi marami rin na betchin nandito O yan, hindi Ajinomoto yan hindi Bidco betchin. Okay? So, okay, number 1. Makinig ang lahat. Number 1. Repent. Magsisi ka daw. And then magdasal ka na tanggalin ng Diyos yung nakakasama sa katawan mo na tinurok nila. Okay? Repent. Mag-apologize ka na nagkamali ka. Bakit? Ito naman pumasok sa isip ko dyan. So, ano ba yung steps in solving a problem? Ano yung first step in solving a problem? Diba? Ano yung number 1 step to solve a problem? Number 1 is to identify the problem. You need to aminin mo na dapat na may problema. Kasi kung in denial ka, wala palang problema magaling pala si Fauci tsaka si Duque, dami nilang niligtas nung pandemic. Walang problema pala. O di sige, di ba? So number 1 guys, you need to identify, you need to accept the problem. Shout out do sa mga nagko-comment na naramdaman na nila alam nila may mali Aminin mo na. Huwag ka na huwag ka na magpaano sa pride mo na tanga ka. No? Ay, sakit mo naman magsalita, tanga ka. Kasi di ba, let's face it. Di ba? Experimental naman talaga Wala pang 1 taon, nilabas nila. Tapos, pumila ka dahil naniwala ka sa safe and effective ni Duque. Safe and effective ni Fauci. Di ba? So, ano tawag mo sa mga you have to accept that. Hindi pwedeng naghahanap ka ngayon ng solusyon pero ayaw mo pa rin aminin na nagkamali ka. Paano yun? How do you reconcile that? Na tama ka pero maghahanap ka ng solusyon paano mag-detox? Hindi mo mare-reconcile You have to accept the fact na nagkamali ka. No? Bago natin solusyonan to. Okay? So, yan. Kasi pray, bakit? Kasi may mga bagay na wala tayong control. May nagtanong pa nga, so ibig sabihin yung may mga box malapit ng Mategi. Sabi ko hindi ko masasagot yan. Hindi naman ako Diyos hindi ko alam kung ano mangyayari sa future. Diba? Diyos lang makakasagot dyan. Kaya dapat matuto ka magdasal. Kasi may mga bagay na hindi natin alam. Kahit na anong pinag-aralan mo, kahit may PhD ka pa, yung kilala ko nga may PhD, may masteral na, may PhD pa, nagmamas at facial pa rin sa beach di ba? Meron ka pa rin hindi alam or nagpakatanga ka dahil ayaw mo tignan yung mga clues sa harap mo or mga nangyayari sa paligid mo. So yon, identify the problem, magdasal ka, magsisi ka, and then ito na, usap-usapan lang naman, and then report din ng mga ibang doktor. Shout out yung mga ibang doktor na truthers. Sabi nila, hindi ako yun daw ivermectin, and then ano pa ba, hindi may bago ako nakita kanina nicotine patch daw, ina-attack naman yan yung mga nanoparticles sa katawan. I don't know, sinishare ko lang sa inyo yung nakita ko. So sabi ko nga, desperate times requires desperate measures. Kaysa wala kang gawin, kaysa maghintay ka kila Herbosa pa ba nakaupo dyan, maghintay ka, sabihin nila Herbosa na ito po ang pandetox sa mga nabakuna. Hindi nila gagawin yan. Maniwala kayo. So ano pa, yung pa sabi ko, I found out na lumalabas daw yung spike protein sa pawis. I-try nyo yun. Yung pinaka safe kasi non-invasive, tas wala pang gastos. Pero hindi daw yung ordinaryong pawis na naglakad ka lang Yung iba nga ang report is nagpapasauna, parang gano'n, yung steam bath, mga gano'n, para talagang labas yung pawis. And if you're gonna do that, mag-hydrate lang naman kayo, walang problema. Ayun yung pinaka safest.
yung mga nag-aalok ng mga vitamin supplement, itatain nyo yan, huwag kayong mag-alala. Hindi yan papasok sa, hindi yan mag-a-attach sa DNA particles. Stomach lang yan, dadigest yung kukunin lang yung mga vitamins yan, and tatain nyo lang yan. Mapapagasos pa kayo. Okay? So, ayun, comment down below, baka may suggestion kayo. Kasi yun lang yung mga nakita ko and gusto kong i-share sa inyo. And marami kasi nagtatanong. So, ano yung sabi sa ano sa at saka ano as much as possible ayoko rin kasi mag-suggest ng gamot, no? Baka maano tayo diyan, ma-trouble, sabihin hindi ka naman doktor eh. Pero yun yung mga naririnig ko lang, nakita ko sa mga grupo na katulad natin. Yung mga truthers, meron din mga ganyan dito sa US. At meron din, marami rin na nakahalata. Kaya nagtatanungan din kung paano madedetox So, doon sa mga sinadjust ko, basic lang yun, pero sabi nga nila, it doesn't offer any guarantees. Walang guarantee na gagaling ka or madedetoxify ka, pero it will give you the best result kaysa wala kang gawin. Kaysa mag-intay ka lang ng tik-tak, taking time blank. Diba? So comment down below, baka meron pa kayong mga added suggestion, and hopefully makatulong tayo. Sabi ko nga, community to ng ng mga naloko, either unbox or nabox. Lahat tayo naloko dito. Pero kung hindi ka pa rin naniniwala, this video is not for you. Okay? So with that, tapusin ko na to. See you next time. Bye.